Noong unang panahon, sa isang malayong baryo sa Pilipinas, ang bagong taon ay hindi ipinagdiriwang tulad ng alam natin ngayon. Ang mga tao ay simpleng natutulog lang pagsapit ng hating gabi ng Disyembre at 31. Para sa kanila, ito ay isa lang ordinaryong gabi. Ang baryo ay tahimik at madilim at tanging ang hunilang ng makuliglig ang maririnig. Sa baryong ito, nakatira ang isang masayahing pamilya. Si Tatay Berto na isang magsasaka, si Nanay Elena na mahusay magluto at ang kanilang 3 anak. Si Nalito, ang panganay na matulungin, si Ana, ang gitnang anak na malikhain, at si Baste, ang bunso na laging puno ng katanungan. Isang hapon, bisperas ng bagong taon, habang naglalaro ang magkakapatid sa kanilang bakuran, napansin ni Baste na tila malungkot ang papalubog na araw. "Kuya Lito, Ate Ana, bakit po parang malungkot ang araw?" tanong niya. Ngumiti si Lito at sinabing, "Siguro dahil magpapalit na naman ng taon, Baste. Tapos na ang kanyang trabaho para sa taong ito." "Eh bakit po tayo hindi masaya? Bakit po tayo natutulog lang kapag bagong taon?" usisa ni Baste. Nagkatinginan ng magkakapatid. Hindi rin nila alam ang sagot. Pumasok sila sa loob ng bahay at nakita nila ang kanilang mga magulang na naghahanda ng simpleng hapunan. "Tay, Nay, bakit po hindi natin ipinagdiriwang ang bagong taon?" tanong ni Ana. "Sa mga kwento, ang bagong taon daw ay masaya." Napangiti si Nanay Elena. "Anak, noon pa man ay ganito na ang nakagawian. Walang espesyal na selebrasyon. Ang mahalaga ay magkasama tayo." Pero hindi kontento ang mga bata sa sagot na iyon. Naisip nila, paano kung sila ang unang magpapasaya sa pagsalubong ng bagong taon sa kanilang baryo? Nagpulong ang 3 magkakapatid sa ilalim ng puno ng mangga. "May ideya ako," bulalas ni Ana. "Paano kung maghanda tayo ng isang espesyal na salu-salo pagsapit mismo ng hating gabi?" "Salu-salo?" tanong ni Lito. "Anong ihahanda natin?" "Kahit ano, basta masarap at marami," sabi ni Ana, "para maging masagana ang darating na taon." "At dapat bilog ang mga prutas," sabat ni Baste, na naaalala ang kwento ng kanyang lola na ang mga bilog na bagay ay sumisimbolo sa pera at swerte. "Magandang ideya yan," sang-ayon ni Lito, "at dapat maingay tayo para itaboy ang masasamang espiritu at malas." Kinagabihan, isinagawa nila ang kanilang plano. Kinausap nila ang kanilang mga magulang. Sa una, nag-alanganin sina Tatay Berto at Nanay Elena. Ngunit dahil sa determinasyon ng kanilang mga anak, pumayag din sila. "Sige mga anak, kung ito ang magpapasaya sa inyo, tutulungan namin kayo," sabi ni Tatay Berto. Agad na kumilos ang buong pamilya. Nagpunta si Tatay Berto at Lito sa kanilang taniman at pumitis ng mga sariwang gulay at prutas. Humanap sila ng 12 uri ng bilog na prutas: ubas, mansanas, dalandan, pakwan, at marami pang iba. Samantala, sa kusina, si Nanay Elena at Ana ay abala sa pagluluto. Nagluto sila ng pansit para raw humaba ang buhay, malagkit na kakanin para maging matatag ang samahan ng pamilya, at pritong isda na simbolo ng kasaganaan. Ang buong bahay ay napuno ng mabangong amoy ng kanilang niluluto. Si Baste naman, kasama ang ilang kaibigan, ay gumawa ng mga improvised na turotot mula sa mga dahon ng niyog at kawayang. Nag-ipon din sila ng lata na kanilang pupukpukin para lumikha ng ingay. Nang malapit na ang hating gabi, inayos nila ang isang mahabang mesa sa gitna ng kanilang bakuran. Pinuno nila ito ng lahat ng pagkain na kanilang inihanda. Ang mga bilog na prutas ay inilagay sa isang malaking bilaw sa gitna, tila isang korona ng kasaganaan. Ang mga kapitbahay na nagtataka sa ingay at liwanag na nagmumula sa bahay ni Berto ay unti-unting lumilibasan. Na-curious sila sa masayang tugtugan at sa masasarap na amoy ng pagkalin. "Anong meron dito, Berto?" tanong ng isang kapitbahay. "Hali kayo, salubungin natin ang bagong taon ng magkasama," anyaya ni Tatay Berto.
Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay, dala ang anumang pagkain na mahahanap nila sa kanilang mga tahanan. Ang simpleng salo-salo ng isang pamilya ay naging isang malaking pigin para sa buong komunidad. Nang tumunog ang kampana ng simbahan, hudyat ng hating gabi, sabay-sabay silang sumigaw, "Manigong bagong taon!" Pinutok ni Basti at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga torotot. Pinagpukpok nila ang mga lata. Ang iba ay nagpalakpak at nagsayawan. Ang buong baryo ay napuno ng ingay, tawanan at kagalakan. Kapag tapos ng maingay na pagsalubong, naupo silang lahat sa paligid ng mesa at nagsimulang kumain. Nagbahagi sila ng pagkain at kwento. Ang gabing iyon na dating tahimik at madilim ay naging puno ng liwanag at buhay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang baryo ay nagsama-sama para sa isang espesyal na hapunan sa hating gabi. Tinawag nila itong medianoche na ang ibig sabihin sa Espanyol ay hating gabi. Kinabukasan, paggising ng lahat, pakiramdam nila ay may nagbago. May bagong sigla at pag-asa sa kanilang mga puso. Ang taon iyon ay naging masagana para sa buong baryo. Ang kanilang mga ani ay dumami, ang kanilang mga negosyo ay lumago, at ang kanilang samahan ay lalong tumibay. Mula noon, taon-taon na nilang ginagawa ang pagdiriwang ng medianoche. Naging tradisyon na ang paghahanda ng masarap na salu-salo, ang paglalagay ng 12 bilog na prutas sa mesa, at ang paglikha ng ingay pagsapit ng hating gabi. Ang kwento ng pamilya ni Berto at ng unang medianoche ay naipasa sa mga sumunod na henerasyon. At iyan ang alamat kung bakit hanggang ngayon, tayong mga Pilipino ay naghahanda ng masarap na salu-salo tuwing bagong taon. Ito ay hindi lang tungkol sa pagkain o sa ingay. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagkakaisa, at pasasalamat sa mga biyayang natanggap at darating pa. Kaya sa susunod na maghahanda kayo para sa medianoche, alalahanin ninyo ang kwento ni Lito, Ana at Baste, ang mga batang nagpasimula ng isa sa pinakamasasayang tradisyon ng mga Pilipino. Sa isang maliit at masayang bayan, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Lito. Si Lito ay puno ng sigla at laging handang tumuklas ng mga bagong bagay. Ang pinakapaborito niyang panahon sa buong taon ay ang bagong taon. Bakit kano? Dahil sa mga makukulay na pailaw at malalakas na paputok. Bawat taon, tuwing bisperas ng bagong taon, nakadungaw lang si Lito sa kanilang bintana. Pinapanood niya ang kanyang kuya Kiko at mga kaibigan nito na nagsisindi ng iba't ibang paputok. May watusi na kumikislap sa kalsada, may lusis na umiikot-ikot na parang bituin, at syempre, ang paborito niyang pakinggan, ang malalakas na rebentador. Boom! Pak! Boom! Para kay Lito, musika sa kanyang pandinig ang mga iyon. "Kuya Kiko, kailan kaya ako pwedeng magpaputok?" Laging tanong ni Lito. "Paglaki mo, Lito, delikado pa para sa'yo." Laging sagot ni Kuya Kiko habang maingat na inilalayo ang mga paputok sa kapatid. Isang taon, ilang araw bago ang bagong taon, nag-ipon si Lito ng kanyang baon. Sa isip niya, malaki na ako, kaya ko na to. Pumunta siya sa isang maliit na tindahan sa kanto na alam niyang nagbebenta ng paputok. Ngunit dahil bata pa siya, hindi siya pinagbentahan ng tindero. Medyo nalungkot si Lito pero hindi siya sumuko. Kinabukasan, nakita niya ang mga kalaro niyang sina Ben at Tonyo na may hawak na isang maliit na kahon ng watusi. "Saan niyo nakuha yan?" tanong ni Lito. "Pinabili namin sa kuya ni Ben," sagot ni Tonyo. "Gusto mo sumama? Magpapaputok kami mamaya sa bakanting lote." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Ito na ang pagkakataon niya. Sumama siya sa mga kaibigan, dala ang excitement. Pagdating sa bakanting lote, nagsimula na silang magsindi ng watusi. Kinuskus nila ito sa sahig at nagtalsikan ng makukulay na apoy. Tuwang-tuwa Lito. "Ang galing! Parang mga magic sparks!" sigaw niya. Habang abala sila, may lumapit na isang matandang lalaki. Siya si Mang Teban, ang karpintero sa kanilang lugar. Ngumiti siya sa mga bata.
Oh, mga iho, mukhang masaya kayo dyan ah. Pero alam niyo ba, may mas maganda pa dyan sa Watusi, sabi ni Mang Tiban. Ano po yun, Mang Tiban? Sabay-sabay na tanong ng mga bata. Inilabas ni Mang Tiban mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na mukhang maliit na plauta. Ito ay isang torotot, sabi niya. Hindi delikado, pero kayang gumama ng ingay na kasing lakas ng saya nyo. Hinipan ni Mang Tiban ang torotot. Toot! Toot! Ang lakas ng tunog. Nagtawa na ng mga bata. Binigyan ni Mang Tiban ng tig-iisang torotot sina Lito, Ben at Tonyo. Salamat po, Mang Tiban, sabi nila. Buong hapon silang nagpatunog ng kanilang mga torotot. Mas masaya pa kaysa sa pagpapaputok ng Watusi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lito. Gusto pa rin niyang maranasan ng magsindi ng totoong rebentador. Kinabukasan, habang naglilinis ang kanyang nanay, nakita ni Lito ang isang supot sa ilalim ng mesa. Pagbukas niya, nakita niya ang isang kahon ng lusis at ilang piraso ng maliit na rebentador. Alam niyang sa Kuya Kiko niya iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang rebentador at isang posporo. Dinala niya ito sa likod bahay kung saan walang nakakakita. Nangingibig ang kamay niya habang hawak ang rebentador. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Kinuskus niya ang posporo. Nag-apoy ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang apoy sa mitsa ng rebentador. Biglang may sumigaw mula sa likod niya. Lito, wag! Si Kuya Kiko pala! Mabilis na hinabot niyang kuya niya ang rebentador mula sa kanyang kamay at inapakan ng mitsa para mamatay ang apoy. Nayakap ni Kuya Kiko ang Lito na takot na takot. Lito, ano bang ginagawa mo? Sobrang delikado niyan, sabi ni Kuya Kiko, halatang nag-aalala. Pwede kang masunog o patulan ng daliri. Nagsimulang umiyak si Lito. Gusto ko lang pong subukan, kuya. Gusto ko pong maging kasing tapang mo. Umupo si Kuya Kiko sa tabi niya. Lito, ang tapang ay hindi nasusukat sa paggawa ng delikadong bagay. Ang tunay na tapang ay ang pag-alam kung ano ang tama at mali, at ang pagsunod sa tama kahit mahihap. Kinuwento ni Kuya Kiko ang isang karanasan niya noong bata pa siya. Minsan ay sumubok din siyang magpaputok mag-isa at bahagya siyang napaso sa kamay. Pinakita niya ang isang maliit na piklat sa kanyang palad. Tignan mo to. Ito ang paalala sa akin na laging mag-iingat at sumunod sa mga nakakatanda. Ayokong mangyari to sa'yo, Lito. Dani Lito ang lahat. Nayakap niya ng mahigpit ang kanyang kuya. Sorry po, Kuya Kiko. Hindi ko na po uulitin. Kinagabihan, bisperas na ng bagong taon. Naghahanda na ang lahat para sa medianoche. Ang buong pamilya ni Lito ay nasa labas, naghihintay sa hating gabi. Inilabas ni Kuya Kiko ang isang malaking kahon. Lito, halika rito, tawag niya. Lumapit si Lito, medyo kinakabahan pa rin. Inabot ni Kuya Kiko sa kanya ang isang mahabang stick na may kislap sa dulo. Ito ay fountain. Ligtas to basta kasama ko dito. Hawakan mo ng mahigpit. Magkasama nilang sinindihan ang fountain. Biglang bumulwak ang isang talon ng gintong kislap. Ang ganda-ganda! Nagliwanag ang mukha ni Lito sa tuwa. Sigaw niya, "Wow! Ang galing!" Sunod, binigyan siya ni Kuya Kiko ng isang Roman candle. Itinayo nila ito sa lupa at sinindihan. Sunod-sunod na lumabas ang mga bolang may iba't ibang kulay. Pula, berde, asul, pataas sa kalangitan. Ang saya pala nito, kuya, sabi ni Lito. Mas masaya kapag safety at magkasama tayo, di ba? Sagot ni Kuya Kiko, sabay akbay sa kapatid. Nang malapit na ang hating gabi, inilabas ng kanilang tatay ang malalaking paputok na pang-finale. Ngunit, bago iyon, binigyan ni Lito ang buong pamilya ng mga torotot na bigay ni Mang Tiban. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manigong bagong taon! Sabay-sabay nilang hinipan ng mga torotot. Toot! 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 Kasabay nito ang pagsabog ng makukulay na fireworks sa kalangitan. Ang ingay at saya sa paligid ay hindi mapantayan. Nagtatalon sa tuwa si Lito,
hindi dahil sa paputok, kundi dahil sa saya na kasama ang kanyang pamilya. Mula noon, naintindihan na ni Lito na ang tunay na diwa ng bagong taon ay hindi lang sa paputok. Nasa pagsasama-sama ito ng pamilya, sa pagiging ligtas at sa paglikha ng masasayang alaala. At para kay Lito, ang pinakamasayang ingay sa lahat ay hindi na ang pagsabog ng rebentador, kundi ang tawanan at sigawan ng kanyang pamilya habang sabay-sabay na sumasalubong sa bagong taon. At diyan nagtatapos ang kwento ni Lito. Sana ay may natutunan kayong aral mga bata. Tandaan, mas masaya ang selebrasyon kapag ligtas ang lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli, paalam!